Hello po mga ka-Jesnabs, welcome back po sa ating channel. Bilib na bilib ako dito sa Teachers Dignity Coalition. Tunay na may malasakit para sa teachers at tunay na nakakaintindi at nagre-represent sa mga teachers. Ito nga, sila po ay sumulat kay Secretary Sani Angara ng Department of Education tungkol dito sa medical allowance. Una ay nagpasalamat sila sa DBM dahil sa magandang kinaresultahan ng kanilang meeting noong August 19, At saka syempre kay Secretary Angara dahil talagang ipaparelease na yung medical allowance ngayong August. At dahil dito ay nagkaroon ng positibong resulta na yung DBM at saka DepEd ay nag-release na ng cash option. Meron ng mga school division offices na nag-release na ng medical allowance in cash, Kaya umapila ang Teachers Dignity Coalition na i-adapt ang mga ganitong pamamaraan ng pag-release na cash tulad ng School Division Offices of Vigan City at saka Romblon, pati din yung Candon City dahil nakapag-release sila ng cash option, At saka mapapansin daw na sa loob ng 8 buwan wala pang school division office ang nag-implement ng HMO arrangement. Dahil dito ay umaasa ang Dignity Coalition na yung DepEd ay mag-decide na kung pwede ay puro na lang cash yung ibigay sa mga teachers kasi 4 na buwan na lang ang natitira ngayong fiscal year. So therefore, we appeal to your office to urgently issue clear instructions to all regional offices and SDOs to allow cash release of the allowance nationwide. Ang problema nito ay ikaw ay nakapili na ng individual availment para mabigyan ka ng 7,000 pesos na cash medical allowance. Pero yung sa school ninyo ay ini-encourage na mag-group availment ka dahil yun daw ay maraming mga requirements sa individual availment. Nako naman, paano ba yan? Sana magkaroon ito ng magandang resolution. Alam nyo po ba mga ka-Jesnab na itong HMO ay another form of insurance, Health insurance po yan. Kung saan yung mga insurance agent ay meron po yung tinatawag na commission, May mga commission yan. Sino kaya ang makaka-receive ng commission kung ito ay HMO type? Nako po.